Okay. So our webinar objectives, ayan, why most Facebook ads don't convert into orders. So ano nga ba yung mga dahilan? Nagkaroon tayo ng ads pero nasusunog lang. Alam mo, nag-spend ka ng, alam mo yung nasusunugan ka ng 500 pesos a day pero wala namang bumabalik sa'yo or wala ka man lang nakukuhang lead na maganda. So dito malalaman natin kung bakit hindi sila nagko-convert and how to turn messages into paying customers. So for our webinar is hindi na tayo magfo-focus sa sa landing page kasi ang focus natin dito is messaging na messages. Kasi this 2026 mas prefer ng tao ngayon is yung nami-message nila yung tao compared sa na nag-browse lang sila sa website tapos kapag nagsawa na or na-board na is click na lang yung X then tapos na. So ang kinagandahan sa messaging is andun yung follow-up, andun yung pwede mo i-personalize yung message, pwede mo pang tawagan, hindi lang messaging. So dito, more on messaging tayo mag-focus and how AI can sell for you 24/7 and then ano ba yung exact system na ginagamit ng mga user natin to automate their sales. Ayan. So ito yung system na yon. Si Pancake. So si Pancake po, hindi po siya pagkain na nilalagyan ng honey. So Pancake, it's a automation software. Ayan, all-in-one omni-channel software. Ayan, so background information ni Pancake. So we started 2015 and we're one of the strategic partners of Meta. Ayan, may gawa ng Facebook, o yung owner ni Facebook, Google, and ByteDance. And then si TikTok naman, yun yung ano nila, ang company. So lahat ng mga tool or mga software ni Pancake is approved sa tatlong company na yan. So pwedeng magamit. Pwedeng magamit sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, sa Google, sa YouTube, sa Shopee, Shopify, ayan. So lahat ng mga nakikita niyong social media platforms is pwedeng gamitan ng Pancake. Ayan. So, across 49 countries, so hindi lang sa Philippines si Pancake. 49 countries, pwede na siyang gamitin. We have more than 300,000 users na ng Pancake. So, talagang madami nang gumagamit ng Pancake. So, from small businesses to big businesses, kayang-kaya or pwedeng gamitan ng Pancake. So, some of our big clients, andyan sila Coca-Cola, Visa, Nestle, Kimstore, ECPC, Unilever, and I'm sure familiar na kayo dyan. Siyempre, Coca-Cola, sinong di familiar dyan? Ano, ikikip ko sa webinar. Yan, joke lang. Yan, si Nestle, Visa. So, lahat sila gumagamit ng Pancake. And they are our clients. Ayan. So, kasi alam nila yung kahalagahan ng merong automation system. Okay? So, ito na. So, ano nga ba si Pancake System? So, Pancake System, it's an all-in-one omni-channel solution. So, for tonight's webinar, dito lang tayo magfo-focus sa Pancake, POS, and Botcake. Kasi more on e-commerce ang ating i-discuss for tonight. Yan. So, for the service-based business, meron naman tayong mga recorded na webinar sa YouTube na pwede niyong panoodin for service-based business. So, dito, all-in-one omni-channel means hindi lang siya chatbot si Pancake. Kasi minsan pag sinabing Pancake na ang alam nila chatbot, yung may auto-reply, pero si Pancake hindi lang siya ganun. Isang buong back-end system na siya for your business. So from consulting and converting, ayan, gagamitan natin ng Pancake and Webcake. So si Webcake, ito yung landing page. And for fulfilling orders and processing leads, meron tayong Pancake POS and Pancake CRM for automating and re-engaging with our customer. So isang part lang siya dito. Ayan, andyan si Botcake. And for internal management naman, para sa ating mga ka-team na internal communications, pwede natin gamitan ng Pancake Work. Okay? So let's start with the first one, which is si Pancake. Ayan. So si Pancake, it's an chat management tool siya. So dito, lahat ng mga pumapasok na messages sa business natin or sa mga pages natin is dito na lang natin i-manage or dito na lang natin re-replyan.
So let's say marami ka ng pages. Meron kang page sa Facebook, meron ka sa Instagram, TikTok, Lazada, Shopee. And then, di ba, minsan ang hassle kapag may nag-message on each platform is kailangan mo pa mag-alt tab, magpalit ng account, mag-login sa ibang account. Pero dito kay Pancake, i-connect mo na lang tong mga account na to at dito mo na sila i-message lahat or i-replyan lahat in just one dashboard. So, hindi mo na kailangan nagpalipat-lipat pa ng accounts. Yeah. So, yun yung use ni Pancake Chat Management. And also, inside Pancake, pwede ka na rin mag-encode and i-track yung mga orders. So, kahit saang business ka man, pwede mong i-track dito lahat ng orders mo. And ang kinagandahan dito is pwede mo pang lagyan ng tags yung mga customers mo. So kapag merong tags yung customer, malalaman natin or makakategorize natin kung sino ba yung mga new customer, first time buyer, loyal customer, high priority. Kasi pag may tags tayo, pwede natin sila i-filter dito. Yan, i-filter natin sila. Then pwede natin i-message yung mga nakatag na customer. At pwede rin natin sila sendan ng promotion message or follow-up message. So dito sa tags natin, hindi lang ito yung tag na pwedeng gamitin. So customizable po siya. Depende sa business ninyo or depende sa kung paano maging beneficial sa inyo yung tags na yun. Okay? And also with Pancake, pwede mo na siyang i-integrate with our POS and CRM system. Inside here, you may create orders directly sa loob ng Pancake and then provide quick replies to customers and pwede mo rin i-track dito yung page mo, yung performance nung page mo. And pwede mo na rin dito i-manage yung customer data sa loob ng Pancake. Okay, clear po ba? Clear po ba sa atin si Pancake? Type 3 in the chat kung clear at nakakasunod pa naman. Okay, okay. Thank you. And next naman, si Botcake. So si Botcake, ito na yung ating chatbot automation. So ito na yung mag-automate ng business natin ngayon. So right now, hindi na tayo gumagamit ng mga flows na pag-build ng chatbot. Diba dati, kapag nag-build tayo ng chatbot is flows pa. Pinagko-connect-connect natin yung flows para yun yung dadaanan na customer journey ng customers natin. Ngayon, ang ginagawa na lang natin is mag-i-instruct na lang tayo ng AI. Kasi ngayon gumagamit na tayo ng 24/7 AI sales assistant. So itong AI na to is kaya niya nang mag-automate ng follow-up. So pwede mong i-type sa instruction na ito yung pang ano mo, pang follow-up mo sa kanya. Pwede mo ring ilagay sa instruction kung ano yung objective niya, tapos kung ano yung personality niya, ano yung role niya, ano yung name niya. Kumbaga, para ka nang merong sariling virtual assistant na taga-reply ng mga customers mo. Okay? At kaya na rin nitong mag-create ng order. So, hindi lang siya yung pagsagot ng replies. Di ba kadalasan sa chatbot is pagsagot lang ng mga frequently asked questions. Pero ngayon, si Botcake AI is kaya niya nang mag-take ng orders. So, kaya niya nang i-close si customer. So, hindi mo na kailangang ah, ikaw pa mismo yung mag-close. For example, meron kang chatbot before na basic response lang, magsagot lang ng price, ng location, tapos ng product information. Tapos pag ready to buy na si customer, di ba kadalasan tayo na yung sumasagot pagbibili na. Pero ngayon, hindi na kailangan na tayo yung mag-interfere kasi kayang-kaya niya na mag-create ng order. Yan. And also, kaya rin natin tong i-integrate sa Facebook ads. And ang kinagandahan kay Botcake is unlimited subscribers na siya. So, no need na sa iba kasing platform, ayan, may limited lang yung subscribers. So, for example, in this specific platform is up to 500 lang yung subscribers na pwede. And then, mag-i-stop na yung chatbot or hindi na magre-reply. So, ang pangit naman nun, kung nagra-run ka ng ads, tapos umabot na pala sa 500 yung nagme-message sa'yo. So, hindi na re-replyan nung
platform na yun. So dito kay Botcake is unlimited na. So kahit umabot man ng 100,000 yung nagme-message sa'yo, re-replyan niyan lahat ni Botcake. Yun yung kinagandahan dito. And also, meron din tayong broadcast feature. So, ang broadcast feature na yan, ito yung masesendahan lahat ng mga customers mo ng message. So, hindi mo na kailangang isa-isahin i-message yung customer mo. So, for example, meron kang promotional na campaign at gusto mo silang i-message lahat. So, dito, in just one click, masesendan mo na sila. So, ganun kaganda kapag meron kang Botcake AI. And also, kung hindi ka pa nagrara ng ads, more on postings yung ginagawa mo, gumagawa ka ng content, reels, so pwede mo na rin i-automate yun using Botcake AI. So, kapag may nag-comment sa post nyo or sa reels nyo, isre-replyan na ni Botcake AI yan sa comment section and i-message na rin niya sa messenger para talagang walang kawala na yung customer na yun. Okay, so learning ba tayo with bot cake? Yan. Okay, so ganito na yung magiging interaction. So interact in natural language. So meaning, kaya nila mag-Tagalog, hindi lang English. Tapos may personality na rin siya. At expert siya sa ating products, sa business natin, or sa service na ino-offer natin. And ang kinagandahan, kaya rin niya mag-send ng pictures, pati catalog. Tapos pag ready to buy na si customer, ang mangyayari is magsasend na lang siya ng form. And also sa AI, kaya rin yung mag-recommend ng product. So for example, nag-send ng picture si customer, pero wala kang ganun nung product na yun. So pwedeng si AI mag-recommend kung ano yung meron sa inventory niya. So ganun naka-powerful ang what AI. Recommend siya ng product. Tapos meron na rin mga vouchers, tapos games, kung gusto mo magpa-discount sa customers mo, pwede ka maglagay yan sa loob ng messenger. So lahat ng to is sa loob lang ng messenger. So no need na pati kung check out, dito na rin sa loob ng messenger. Hindi na kailangan mo basta ng customer sa website, sa other platform. Kasi pag inabas pa natin yung customer natin, is mawawala yun. Pwede paano si customer, pwede siyang ma-distract sa ibang products. Yan. Okay. So next naman, since meron na tayong chat management tool para doon replyan yung mga customers, at meron na rin tayong chatbot automation tool para din yung mag-interact sa ating customers, syempre, kailangan din natin ng POS. Ayan, andito si Pancake POS. So ito naman is inventory and product management system. So dito natin ilalagay lahat ng mga products natin. Yung picture, description, yung inventory niya, yung price. Kasi si AI, dito niya kukunin yung information about dun sa products natin. Okay? And kapag nakapag-create na ng order sa AI, for example, may nakuha siyang order, magre-reflect na agad yun dito sa POS. So, automatic may lalabas dito na one new order. Tapos, meron na rin tayong mga partner couriers na pwede mong i-connect sa POS. So, dyan sila Lazada, sila LBC, si JNT, Flash, SPX. So, dito, kapag na-connect mo na sa POS, for example, may nag-order sa'yo, is pipick upin na lang nila or ng mga courier yung order sa warehouse mo or sa store mo, and then sila na yung magpapadala. So, pwede kang magpa-COD na payment or payment first. Ayan. So, pwede yun. And then yung delivery updates ay diretso na rin sa customer. So, hindi na ikaw yung kailangan pang mag-update sa customer. So, let's say may update si LBC, automatic magsisend yun sa messenger ng customer. Ayun. Okay, so difference ni Pancake from other platforms. So si Pancake is wala kaming kinukuhang komisyon. So lalo ngayon sa other platforms is sobrang taas na ng mga fees or seller fees na tinatawag. So let's say may benta ka,
may fee sa ganito, fee sa ganyan, tapos may 5 pesos pa na ganito, which is very frustrating kasi ang liit na nga nung profit margin mo, tapos pabawasan pa ng mga fees. So, ang kinagandahan kay Pancake is zero fees po kami. Ayan. And also with Pancake, kahit starting business ka pa lang or nag-start ka pa lang, is pwedeng-pwede ka na agad gumamit. Kasi we don't require DTI and BIR. And with Pancake, you can connect this on multiple platforms and you can integrate with Facebook ads. And meron ka ring full control over your customer data and orders. So, pwede mong i-export and import lahat ng mga datas mo and yung orders mo. And highly scalable si Pancake. Lalong-lalo na dahil wala kaming kinukuhang seller fees or wala kaming any fees. Ayun. So, na-explain ko na kung sino si Pancake or ano ba si Pancake. And now, ipapasa ko na kay Coach Warren kasi explain naman niya yung about sa Facebook ads. Ayan. So, Coach Warren, ikaw na. Yes, no? Thank you, Coach Ivan, sa pag-share kung ano yung pancake system. So, hello everyone. I'm Warren Aves, one of the Pancake Sales Executive and Pancake Expert. Okay, so ang role ko po tonight is to share with you the Facebook ads. So, why most Facebook ads fail to convert? Sobrang daming mag-message sa page mo, but hindi naman nag-a-avail. No? Puro scene lang, yung iba magsasend lang ng mga emojis. Okay? Uh, so three reason why Facebook ads don't convert is slow replies. Okay, isa na po talaga 'yon kasi lalo na sa market ngayon, sobrang dami nating kakompetensya. Okay? Kung mabagal tayong mag-response, sa iba sila mag-a-avail. Okay? Next one naman is no follow-up system. Okay, this is very impact talaga sa business natin na magkaroon ng sales. Usually sa follow-up talaga yung sales. May kasabihan nga na pag mag-avail si customer galing sa ads mo, yung pag-message niya, avail siya kaagad, bonus na yun. Okay? Mostly sa follow-up talaga yung sales, guys. Kaya dapat may system tayo for this one. Okay? Next reason bakit hindi nagko-convert yung Facebook ads is manual order taking. Okay? Sa dami mong inquiries per day, may makakalimutan ka talagang ma-process. Magtataka ka na lang na may nag-message sa'yo, may nag-follow up sa'yo na, "Hi sir, nasana po yung order ko?" No? Tapos pagkaan mo, pag-check mo sa dashboard mo or sa Google Sheet mo man, hindi pala na i-process yung order. Kaya ayun, nagbigay ka na, naranasan ko na din yan kasi since 2018 naging sales admin ako, nagbebenta kami ng mga food supplement like spirulina. Okay? Kaya naranasan ko yung mga na hindi na i-process ng mga order na kaligtaan. Okay? Kaya yan ang isa sa mga reason. So sayang yung sales. Okay. So, the new way businesses sale is nag-shift na talaga sila ng automation. From manual chat to automated conversation. Okay? Especially ngayon, lumalabas na yung mga AI. So, AI replies instantly. Mag-handle na yung AI na sa page mo 24/7. Kaya wala talagang maiiwan na mga inquiries kahit natutulog ka, kahit may lakad ka. Okay. So, next one, automated response for FAQs para mas mabilis nang makapag-shop si customer. Automated order collection. Okay. Para uh, males yung pagkakamali ng pagkuha ng order information kay customer. Walang makakaligtaan ng mga order. So, automated follow-up. Hindi talaga dapat meron talaga itong follow-up na to. Okay?
So yan yung bagong way sa pagbebenta online, especially sa mga e-commerce. Okay. So, diyan po lumalabas si Pancake kasi si Pancake is all-in-one solution. Kagaya sa pinakita ni Coach Ivan, na nasa 6 yung system natin. For the e-commerce, ang magagamit dito, Pancake, POS, at saka yung Bootcake. So, the Pancake, para mas mabilis mong makita yung mga response, okay, yung mga inquiries, mas makita mo kaagad. Bootcake para mas to automate your page o gusto mong lagyan ng AI yung page mo. POS para mas mabilis na yung pag-process mo ng order, which is integrated tayo ng courier kaya yun, mas mapapabilis po. Okay? So, may mga example ako dito for the automation kung gagamit kayo ng Pancake automation, guys. So, we have welcome message dito. Kita nyo naman, pwede kang mag-add ng mga buttons. So, yung pagbibigay ng mga product or services is nakaka-carousel. Kaya mas mapapabilis na yung pag-shop ni customer sa page mo. Okay. Mas professional siya tingnan. So, automated follow-up, no? Makokontrol mo yung timeline sa follow-up. So after 5 hours, after 20 hours, i-follow up si customer. This is very helpful also kapag gusto mong i-follow up yung payment ni client hanggang sa magbayad sila. Okay? Pati yung AI natin, kaya na din pong mag-follow up kang customer, no? Para inganyohin talagang mag-order si customer. And the AI naman, very easy to set up. So, maglalagay ka lang ng instruction and si Coach Ivan ipapakita niya to mamaya how to set up this one. Okay, instruction lang. Lahat ng mga business mo po, information. Like price ng product, image ng product, kung nasa service ka, yung mga services mo. So, lagay mo lang sa instruction ng AI. Okay. So, sino yung makakagamit ng system? Okay. Sa mga e-commerce and service business magagamit yung Pancake. And especially yung mga kung ano, heavy chat, yung sobrang daming inquiries, okay? Yung yung merong another work, so hindi nila masyadong na mm, atubili yung sa online nila. So magagamit niyo po itong system ng Pancake po. Meron akong ipapakita sa inyo na case study, demo page po namin ito, kung paano nagwo-work yung AI at saka yung automation sa page mo. So for example, sa automation natin, itong Kicks It. So, so may papakita akong tatlong case study sa inyo po. Isa is sa e-commerce, tapos dalawa naman sa service. Okay. So first, dito po pakita ko sa inyo is meron na siyang automatic welcome message. Okay. Ayun, nag-send na ng welcome message. Balik ko sa messenger, ito po siya. Tapos may mga button tayo dito na classic key, customized key. Okay. Sa mga services, pwede niyo pong ilagay dito yung mga types of property or types of services. So try natin mag-click dito ng classic key. Okay. Ayan, ito na yung mga cake natin na pwedeng i-avail ni customer. Okay? So, madami po yan. May add to cart button din po sa baba para mas mabilis na makapag-purchase si customer. For example, chocolate noise. So, i-add to cart lang yan. Mapupunta sila sa web form ng system natin. Okay? Tapos, i-check out yung order. Okay, ito yun na yung mga order ng customer. Tapos, dito na sila maglalagay ng name, contact number, ano pa, voucher code kung may binibigay kong discount, yung location ng customer. So, mabilis na po ito. Ganyan. At pagka-submit ni customer niyan, yung data nito po is pupunta na sa Pancake POS. Okay? To manage your orders. Ayan, may thank you message pa po tayo dito.
So yan po yung for automation natin, yung sample setup. How about kung may AI? Okay, so may papakita ko sa inyo dito na car car wash. So, okay. So, ayun, nagsend na ng welcome message yung car wash natin. So, try natin mag-message po. Hi, good evening. Open pa kayo tonight. Oh, so open daw sila hanggang 10 p.m. So anong vehicle ang ipapa-car wash? Okay. So SUV dalawa, magkano po? For two SUV, the total price is 698. Gusto niyo po bang magpa-book ng appointment? So may question din siya sa last part at tinotal pa niya yung mababayaran ng customer. Dalawa. Okay? So try natin i-wrong spelling. Um, Pwede pa-book. Paano mag-book na? Paano? Paano mag-book? Okay. Ito yung sanend ng AI para makapag-book na. So as you can see, para po siyang tao talaga mag-response, no? Try natin yung ibang page. Meron tayo ditong for travel and tours. Okay. Okay, Skyglide po yung name niya. Unang response is the welcome message. May mga button din tayo dyan. So, ito nga tayo, Best International Tours. Hmm. Okay, Malaysia, Thailand, Singapore. So try natin i-message yung AI. Hindi tayo kiklik ng mga automation, yung button. Hi po, good evening. Saan available for okay, good evening. Kuha ko niya yung pangalan ko. Ang mga available tour natin is sa Cebu at Bohol. Okay. So, magkano kapag Bohol? Bakit ginawa yun sa Nansen? Ngayon. So, para sa Bohol is 8,999 3 days and 2 nights. May inclusion na din na sinend yung EI. Tapos total for 6 person daw. Baka nakapag-chat na ako dito. Okay. Paano mag-book? Mhm. Ayun. Para mag-book, kailangan mo lang ibigay yung information. So, sa buong pangalan, lahat ng kasama, contact number, and note. Okay. May sinasend siya na ibang. So, ganun mag-response yung AI natin. Mas kwantong isa yung setup na to. Mas maganda itong setup nito. Okay, so for bonus din naman, may papakita ko sa inyong setup na sa food.
product po ito. Okay, nagbebenta ito ng boneless fried chicken. So ito yung instruction niya, nandito lahat. Try natin mag-order. So, I po good evening. Pa-order ako. Ay, matagal mag-response ah. Ayun. So, nag-send ng image yung AI natin para sa mga menu. Okay, sinabi pa niya dito kung kailan sila mag-o-open. Okay. So, menu nila, kana lang tayo, spaghetti. So, apat na spaghetti. Ang spelling na spaghetti. Di ba? Apat na spaghetti po. Pa-order. Yun. So, noted Warren, you order four spaghetti. Would you like to order another dish? So, nag-kuhan din po yung EI natin na upsell or cross sale. So, yan lang po. Ang dami pa siyang question. Mhm. So, sobrang bilis na lang po mag-order with AI. So, kung gusto naman ng voice chat, na-try din namin mag-voice chat nito. Pwede kang makapag-order ng product sa Messenger using voice chat. Kung may AI ka. Okay. So, tanong niya dito, for pick up ba or delivered? Kasi ganun yung nakaset up sa instruction eh. Okay. So, sobrang bilis na lang. So, yun po yung ating AI. Sobrang powerful, no? May papakita po ako sa inyo dito na isa sa client namin na gumagamit ng AI. At ang na total spend niya sa AI po, may token kasi yung AI and mamaya i-explain niyo ni Ivan. Ang na-spend niya sa AI is $123. So nasa 7,000 pesos. At ang total messages na nasend ng EI kang customer, nasa 75,411. Okay? At ang na-create na order ni EI is nasa 772 orders. Okay? So, bawing-bawi po sa na-spend ng EI at sa order na na-create ng EI. Imagine na instead of sales admin na yung taong mag-hire ka ng tao, ititrain mo na lang yung AI para maging admin mo. No? 24/7 pa siyang magre-response, walang day off, tapos very affordable din yung token niya. Okay? At next is, before ako mag-end, si Coach Ivan yung next for the blueprint. Key takeaway po is more messages is not equal sa more sales. No? Manual chat slows down sales. So fast replies increase conversion. AI plus automation solves the problem. Okay. So thank you very much po sa sa akin. So are you ready for Coach Ivan no sa blueprint for the EI at saka sa ads, no? Pa-type nga ng 1 kung ready na kayo. Wow, si Ma'am Chericel, thank you, you're ready. Oy, client ko to ah. Okay. Si Sir John, ready na din. Okay, Coach Ivan, ikaw na po. Ayun. Thank you so much, Coach Warren. And before ako mag-proceed sa ating next topic, so sagutin ko lang yung mga question. So, si Miss Claudette, nag-try siya customize cake. Paano daw sabihin yung desired team? Usually, kapag desired team is isi-set up yun sa AI.
For example, customized business talaga kayo and walang specific na price. So, ang mangyayari is i-ano natin si AI or i-instruct natin si AI na ganito lang, hihingin mo yung gantong info. Ano yung size, let's say sa cake, ano yung shape ng cake, ano yung flavor, then ano yung ilalagay na letters. So, pwedeng-pwedeng i-set up yun sa AI agent natin. So, kapag na-set up yun, mas maayos yung magiging reply ni AI. So, yung pinakita ni Coach Warren is naka-ano lang siya, naka-fix lang yung price or fix lang yung cake. And then kanina, nakita ni Sir Ronji na ba't hindi daw kasama yung international tours. Kasi possible yung na-set up ni Coach Warren is yung sa ano lang, sa local, sa AI. Pero yung na-set up niya sa flows, which is yung chatbot flows, hiwalay kasi yun eh. So later explain ko yung pinagkaiba ng chatbot flow, pati yun ng botcake AI. So magkaiba sila. Okay? And then e-commerce, paano po mag-auto-encode? So later, explain ko yung auto-encode. Paano i-cancel? Ayan, explain ko rin later during um, our setup. Ayan. So right now, i-explain ko na kung paano nga ba natin isi-set up si AI automation. Ayan, para kapag nag-ads na tayo, is may sumasagot na AI agent. Okay? So let me share my screen. Ayan, let me share my screen. Ayan. So, here, kita na ba yung screen ko? Ayan, type 2 lang para start na tayo agad. Type 2. Okay, kita na yung screen. So, first of all is you need a Pancake account. Okay, kung first time ka pa lang sa Pancake, so I suggest is you register or you sign in. Ayan, click sign in and then register kapag first time pa. And then, I suggest na you use Facebook para mas madali natin ma-connect lahat ng mga pages. Ayan. After you click Facebook, didiretso lang naman yun sa sa login ni Facebook. So, ganito siya. Since meron na akong account, Facebook na lang din yung pipiliin ko. Ayan, Facebook, and then ganito rin, may lalabas din na ganito, yung reconnect. And then, ang i-click nyo lang is yung current and future pages. Para lahat ng mga pages na hinahandle ng account nyo is lalabas dito sa Pancake. Ayan. Same with this one, current and future businesses. Save, and then got it. Ayan. So, ito yung pinaka-crucial is you need to register with Pancake para magamit natin lahat ng system niya, which is Botcake and also POS. Ayan, as you can see here, andito na lahat ng mga pages ko from different platforms. So, sa Facebook, meron akong 12. Instagram, may 4. Meron din ako sa TikTok. So, dito, kahit magkakaibang business yan, in just one click, makikita ko lahat ng mga nag-message sa page na to. Ayan. And then, let's say, may other businesses naman. Let's say dito, sa, sa testing page, yan. Iba rin yung mga nag-message. So, iba kasi kinakatakot kapag kinonect daw nila yung page nila na iba-iba, baka mag-mix daw. So, hindi siya yung mag-mix. Magkakatabi lang sila. Pero magkakaiba pa rin ng, ng data and ng system. And then, i-connect nyo lang dito yung page ninyo. Ayan. Pag walang lumalabas dito, click nyo tong Facebook and then reconnect. Kumbaga nire-refresh lang niya yung connection. And then once done natin i-reconnect, lalabas na dito yan, yung page. So click natin yan and then activate. So once activated, lalabas na siya dito sa dashboard ni Pancake. Okay, so once done with here, dito, sa ano na tayo? Sa Botcake na tayo. Ayan. Same with Botcake, login lang kayo using the same login credential. Kasi may mga clients ako na nagtataka sila, nakapag-login sila sa Pancake, pero nag-login sila sa Botcake, wala yung page nila dito. Kaso ang ginawa pala, ibang Facebook account, ibang email yung pinag-login. So, hindi nagsisync yung data. Dapat kung ano yung pinang-login nyo dito, is same lang din sa ipapang-login nyo sa Botcake.
Yan. So, kapag naka-login ka na, lalabas dito yung mga pages. Pero pag hindi pa lumalabas, click mo lang yung connect and then messenger and then active. So, once done, yan, lalabas na siya sa dashboard. And same with POS. So, itong POS, as I explained kanina, na dito natin ilalagay lahat ng products. So, dapat same lang din. So, ako, Facebook, ayan, same. Ayan, reconnect. Same Facebook. So, as you can see here, pag click ko sa POS, ah, continue. Ayun. Ayan. So, same yung mga pages. So, dito si Pancake. Dito rin si Pancake. So, dito rin. So, same na same siya. So, hindi nawawala or walang missing na page. Kasi, iisang account lang yung pinang-login ko. Okay? And then, magsiset up na tayo ng ating chatbot automation. So, kanina, na-mention ni Coach Warren is yung cost, AI cost na ginastos ng mga clients namin, which is around uh, $1,000. Pero huwag kayong mabigla kasi malalaking business na yun. So, umaabot na sila ng millions of sales per month. Okay? So, dito ipapakita ko kung how much nga ba yung AI cost kapag tayo yung gagamit. So, here, ayan, hindi pa nag-change yung screen. Ayan. So, dito, ang pinakabasehan dito is how many message yung sinesend ni AI. Okay? Kung ilan ba yung message na sinesend niya. And ito yung mga models na ginagamit natin. So, andyan si GPT-5, GPT 3.5, and ang pinaka nire-recommend lang namin sa mga clients namin para hindi masyado malaki yung gastos ng AI is ito, GPT 4.1 mini. Kasi affordable siya and at the same time, yung response niya parang tao na or human na talaga yung reply niya. And then ano tong input-output na to? Yan, ano yung pricing na yan? So ito, per 1 million token, so 1 million token and 1 token is equal to 5 characters. So, letters man yan, numbers, or special characters. So, 1 token is equal to 5 characters. So, as you can see here, ang pricing na meron is per 1 million token. So, that is around 5 million, 5 to 6 million characters. Ayan. And then, wala. Okay. Ayun, wala. Ayan, okay. Dito, per 1 million tokens, itong input, ang ibig sabihin ng input na yan is yung chat ni customer. So, kapag nag-chat si customer o nagme-message siya sa page nyo, ito ang cost niya per 1 million token is 40 cents. So, check natin kung magkano ba yan. USD. So, tumaas na yung USD, TPHP. So, lagay natin dito 40 cents, 0.4. Ayun, so 24 pesos per 1 million token. And then yung output naman, ito na yung pinaka-reply ni AI. Ay, pipindot Ayun. Yung output. Ito. $1.60. So, $1.60. So, how much siya? Okay natin. $1.60. Yan, 96 pesos per 1 million token na reply niya. Yun yung sinasabi natin na token. So, yung kanina nakita nyo, umabot ng $1,000 dollars na yung spend niya sa AI token. That means, sobrang daming nagme-message sa kanila. It's like thousands of messages every day. Pero kung nag-i-start ka pa lang naman, let's say 1 to 10 messages per day ang nare-receive mo, hindi naman siguro aabot sa 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 $1,000 yung magagastos mo sa token. Yan. So clear ba yung token pricing? Type 3 in the chat kung clear.
or baka nalilito pa when it comes sa AI pricing. Ayun, clear. Ayos, ayos na clear sa atin to para alam natin kung how much ba yung nai-spend natin sa AI. Ayan, so balik tayo dun sa presentation. Ayan, balik na tayo sa BotCake. Ayan, so dito, isi-set up na natin si BotCake AI. So gagamitan ko lang muna ng testing or demo page. Ayan. And once you are here, pupunta tayo sa BotCake AI. So makikita nyo dito, ito siya, BotCake AI. And then here, maglalagay tayo nung balance. Kasi dito binabawas ni AI yung reply niya. Ayan, gaya ng na-mention ko kanina, yung mga input-output, dito ibabawas yun. So how much ba ang pwede kong i-top up? Ayan, so dito, minimum of $10, pwede ka na mag-add ng fund. Kumbaga kapag nagte-testing ka pa lang, $10 pwede nang panimula para matesting mo na yung AI mo. So treat this as an investment para sa iyong business. Ayan. So add mo lang yung card mo dito, expiration date, pay now, and then lalabas siya dito na mag-a-appear na meron kang $10 na balance sa account mo. Okay? Tapos, pwede mo ring matrack dito sa statistics yung spend ng AI. Ayan, as you can see here, patest-test lang naman ako dito ng AI. So nakikita ko na this day, na ito yung input ng token, 9,000, tapos yung output na token, 1, 100 to 194. Ayan, so natatrack ko naman siya dito. Ayan, so pwede mo siya i-track dyan. And then, dito sa baba, maitatrack mo yung orders na nakuha or na-convert nung AI para pwede mong pagbasihan. So, let's say dito, nag-spend ka ng $100. Pero yung total orders na nakuha mo is umabot ng $1,000. Di ba ROI ka na doon? Kasi nag-spend ka ng 100, kumita ka ng 1,000. ROI ka na agad doon. Yun. So, pwede mo siyang i-track dito sa statistic. And then, sa pag-create naman ng agent list, dito yun, sa ayan, agent list. So, dito na natin i-create si AI agent. Okay. Um, okay. So, may tanong si Enzo. So, dito i-discuss natin yan sa agent list. So, create na tayo ng AI. So, for example, nasa ano lang tayo. E-com business. AI e-com business. Yan. Okay. And then, dito na natin itatype yung ating instruction. Yan, dito na. Create your instruction. Tapos, sa gilid naman, preview, dito natin itetest kung tama ba yung response ng AI. Okay, kung baka may mali siyang sagot, baka nag-iimbento na siya ng reply. So, dito natin siya itetest. Bago natin siya i-deploy sa ating page. Okay, bago siya maging live na. Ayan, din ang tanong ni Sir Enzo, ano ba yung ideal max token? So, dito, meron tayong max token. Ito yung response limit. So, dito may ano lang, nakaset na 1,000 na max token. Ito kasi is magdedepende to sa business mo or sa product na ino-offer mo. Kapag yung product, yung service, or yung business mo kailangan ng madaming explanation, I suggest na mataas yung token mo. Kasi kapag madaming explanation yung products mo or yung service na ino-offer mo tapos nilagay mo lang sa 500, possible na magkulang yung isasagot ni AI or hindi maiintindihan ng mabuti ng customers nyo ah, yung gustong iparating ni AI sa kanya. For example, ang ano mo, ino-offer mo na business is nasa real estate ka. So doon, maraming information na kailangan si customer. Yung price, yung lot size, yung
floor size, yung picture ng bahay, yung ano yung sa financing, di ba? Ang daming information compared sa pagbebenta ka ng damit. Ang tinatanong lang size, color, design. So kapag e-commerce, so kahit nasa 500 token, kayang-kaya. Pero kapag nasa real estate ka na nagre-require ng maraming message is I suggest medyo mataas yung token. Yes, yung picture kasama sa ano yun, token charge yun. Correct. I think yung picture nasa ano yun, nasa depende sa size nung picture. Kapag HD, let's say mga HD pictures, mas malaki yung token. I think around 50 to 100 token ang binabawas. Ayun, okay? Yes, correct. Carousel option, saan yun? Sa Flow pa rin yun. Which is yung old way to set up chatbot. Ayan. Tapos, oh yes, correct, each photo. Kapag dito mo nilagay yung picture sa AI, is lahat ng photos na isend niya, magbabawas ng token. Yan, estimate yan. 50 to 100 yan. So, estimate lang siya. Okay, so let's proceed. So, dito, piliin ko lang si 4.1 mini. Yan. And then, meron tayong tinatawag na Pace Framework, which is available siya para sa mga sa mga subscriber na ni Pancake. Ito. So may premium access. So dito sa premium access na to is makakaano ka na. Meron ng mga sample AI instruction, meron ng uh, guide on how to create AI prompt. So dito gagawa lang muna ako or kakopy ko lang muna to. Yung isa dito. So for example, ang business ay sa e-bike. Ayan. So kung gusto nyong madalian or mabilis na makapag-set up, so I suggest ito, si Pace Framework. Yan. So dito mo ita-type mo na lang then ipi-paste mo na lang kay ChatGPT para siya ning gagawa ng instruction para sa inyo. Okay? So i-copy ko na to. Ito yung e-bike. So dito as you can see here, kahit e-bike kayang gamitan ng AI. Ayan, paste ko lang dito. Okay. Dated. Ito pala, dalawa pala yun. Yan. So itong e-bike na to is ano siya, local. So yung kapag bibili, ang pinaka-objective niya ay tumawag. Okay, ko confirm kung talagang bibili. So may na-send na may nasamang picture. Ito na lang para mabilis. Ayan. Copy, paste. Yan. So dito sa AI na to is nandyan yung instruction kung ano yung role ni AI. So isa siyang AI sales assistant. So dapat i-guide niya yung customer, paliwanag yung payment options, tapos mag-guide hanggang sa ma-close. So dito siya sin-set up. Yan. So ita-type mo na lang dito. So every time na mag-edit ka or mag-create ka ng instruction is save. Kasi kadalasan sa iba, after mag-create, kompleto na, i-exit na agad. Tapos kinabukasan, pag binalikan, wala na. Gawa ka ulit ng bago. Ayan. And then here, kapag gusto mo mag-create ng order sa POS, is ito siya. I-on mo lang to. Ayan. So, auto-create order when information is available. So, ano yung information available? Yun yung name, yung product na gustong bilhin, yung address, pati yung phone number.
Ayun. So, pag na-detect ni AI yun, automatic, lalabas siya dito sa POS na order. Ayan, mag-a-appear siya dito. Okay? And then dito, pwede mo ring i-configure yung pagsisend ng image kung single image ba or collection ang isesend niya. Tapos, dito namang knowledge is kapag naubos mo na tong 15,000 characters, for example, puno na, and gusto mo pang bigyan ng additional information si AI, dito sa knowledge, so upload ka lang ng file. Yan. And then AI response behavior, ito naman yung kapag gusto mo mag-follow up si AI. Ayan. So, pwede siya mag-follow up ng every 5 minutes up to every 12 hours. And then yung number of messages is maximum of 5 para hindi ma-restrict yung account natin. And then yung sa follow-up message, pwedeng si AI na yung bahalang mag-isip kung ano yung ipapang follow up niya or pwedeng tayo rin ang maglagay dito. Or let's say yung follow-up is may promotion or limited time promotion, ito-type lang natin dito sa follow-up message. So ako, i-automatic ko lang muna. And then ito namang stop resume logic. So ano tong stop resume? So dito, mag-i-stop si AI. For example, na-receive na ni AI yung order, nakapag-create na ng order. Yung iba kasi kapag walang stop resume logic, is tuloy-tuloy pa rin yung pag-respond ni AI na kukuha ulit ng order, paulit-ulit yung isasagot na sagot sa customer. Pero dito, once na, ayan, for example, nakapag-provide na ng contact information, automatic magpo-post siya. So, very useful to sa mga customized, yung mga nagko-customize na business. Lalo na kung kailangan natin na info is naibigay na ni customer, tayo na yung sasagot sa kanila or tatawagan natin sila. So, pwede nating i-post si AI. Yan. So, very useful to sa mga customized business. Yung mga nagko-customize ng orders, customize ng products, customize ng service. Yan. And then, kapag tapos ka na mag-set up ng AI, so dito ko na magte-test sa preview. Yan. Pwede ka na dyan mag-test. Yan. Mag-hi ka dyan sa AI. Tapos, itanong mo na lahat ng mga tanong na gusto mo itanong sa AI. Para kapag yung customer na yung nagtanong, tama na yung isasagot. Ayan, for example, ito yung e-bike. Ayan. So, tinanong niya, naghanap ba siya ng personal use, pamilya, or pang negosyo? Let's say, personal use. Since kaya niyang mag-recommend ng product, ayan. So, dito talaga kino-close niya talaga or kina-qualify niya yung customer. Let's say, short ride. Yeah, so that's how useful AI kasi kapag tama yung pag-instruct mo sa kanya, tingnan mo dito, sinasagot pa rin niya ng tanong, hindi lang sagot agad. Yeah, usually lang sasakay kasi ako lang. Kasi may nakaset up na product dito, ito yung model. Ayan. So nakalagay na rin description ng product na yun. So ito, nakapag-suggest siya. Yan, may dalawang products, itong S6V1 pati Wrangler. Ang sinuggest niya ito. Yan, kasi ideal for short to medium distance, tipid, pang-araw-araw. Compared dito na sa rough roads, hindi ko naman sinabi for rough roads. So, kaya niya recommend si AI. And then for payment, yan, pwede mo ring i-instruct sa kanya kung ano yung payment na payment methods nyo. For example, dito, um, COD. Yan. So, kapag COD, okay, ayan, lalabas dito. As you can see here, may napopulate niya yung phone number kasi kapag nagte-test ako,
nalagyan ko na talaga before yan ng information. So, may capability si AI na mag-save ng information para kapag nag-repeat order yung customer natin is hindi na kailangan ulitin pa ni customer yung yung information niya. Kasi ilalagay na agad ni AI yun dito. So, lagay natin change address. So, let's say lumipat na ako ng bahay. Okay, adjust na ako. Ayun. So, dito tatanong naman niya kung ano yung bagong shipping address. For example, nakatira na ako sa sa 12 Masipag Street na, Quezon City. Ayun. So, dito, kinonfirm niya na yung bagong shipping address and then proceed na. Yes, proceed. Yan. So, kumbaga hanggang i-close na ni AI yung customer. So, no need na yung puro lang, FAQs. So, dito hanggang sa ma-close na yung customer, kayang-kaya na ni AI. Ayun lang. Handle, successful not found. Check na natin. Kung possible pag nag-error is sa yun, sa ChatGPT side, sa OpenAI side. So kapag ganun, i-refresh mo lang siya. Then try again later hanggang sa tama na yung isagot ni AI. Okay? And then kapag magra-run naman tayo ng ads, for example, na-set up na natin si AI and then magra-run tayo ng Facebook ads, is automatic naman na siya kapag nag-message si customer. So dito sa Ads Manager. Yan. So sa Ads Manager, kapag magsa-set up tayo, is ganito na lang siya. So dapat engagement, sales, or eto. Ayan, leads. Engagement, sales, leads, pwede. Let's say engagement. And then manual engagement. And then dito, sa may ad mismo. So, select post na lang. Okay? And then here, ang pipiliin na natin is si partner app. Ayan. Botcake. Ayan. Pwede tayong maglagay ng ng mag-click ng flow. Or pwede rin na, eto, start conversation. Pero dito, i-edit mo siya. Tatanggalin mo yung, ay wait, eto. Ito, tatanggalin mo tong question. Ayan. So, kumbaga, kapag nag-message or nag-reply si customer sa messenger, is si AI na agad yung magte-take over. Ayan. Kasi inalis natin dito yung automated response, pati yung question. Ayan. Alisin din natin to. Kasi meron na tayong follow-up kay AI. So, just keep it blank. Ayan. Then, finish. Valid question. O, lagay na lang natin um, how much e-bike. Yan na lang. Para pag kinlik ni customer yan, walang sagot. Kasi si AI na yung sasagot. Ayun. So, pwedeng start conversations or pwede ring partner up. Yan. So, once done, publish na. Okay? And then, ayun. So, that's how our Botcake AI works. So, balik tayo sa presentation. So, dito, how much nga ba si Pancake? So, as nakita nyo na, si Pancake, it's 950 per month lang siya.
So, 1 month subscription na siya. Kung i-compare nyo sa ibang software, saan na yun? Aha. Sa ibang software is iba yung subscription sa iba yung subscription sa chat management, iba rin yung subscription sa botcake or sa chatbot automation, iba rin yung sa landing page, iba yung sa CRM, POS. Pero kay Pancake is one subscription, lahat dito may access na kayo. Ayan, up to 3 connections, meaning up to 3 pages na ang pwede nyo ma-connect sa Pancake. So, pwedeng 3 Facebook page, isang Facebook, isang Instagram, isang TikTok, or depende sa inyo. Basta meron kayong 3 na slot for connections. And then up to 3 users na rin ang pwedeng makagamit ng Pancake. Basta meron silang access sa page ninyo. So, let's say, ikaw, as an owner, meron kang 2 admin na nagre-reply sa customers mo or nag-handle ng page mo. So, pwede mo pa silang bigyan ng access sa Pancake. Okay? And all access na to sa Pancake system and may kasama ng chat support. Pero since naka-attend kayo ng webinar, so we have webinar limited time offer. So dito is meron tayong discount. So sa 3 months package is instead na 4,900 is 2,699. So unlimited use of Pancake system. And dito may kasama ng Pancake Academy. So itong Pancake Academy is ito yung mga step-by-step video tutorials ni Pancake. And also we have our 6 months package. So limited time offer to. Dito naman is meron tayong kasama na one-on-one pancake setup tutorial. So ito kapag ito yung in-avail nyo, yung 6 months package is may magga-guide sa inyo na coach kung paano nyo isa-set up si Pancake sa business ninyo. So one-on-one setup siya via Zoom. And may kasama na ring Facebook Ads course. Ito yung AI agent framework. Ito yung pinakita ko kanina para hindi na kayo mahirapan sa pag-setup ng AI agent. Of course, pati yung mga AI templates kasama na rin dito sa 6 months package. And yung AI automation blueprint. And here, may kasama na rin access sa Pancake Academy and priority chat support. Okay? Ayun. So, dito na tayo sa question and answer portion na tayo. So, check natin. Mhm. Sige, kapag may question kayo, type nyo lang sa chat box para masagot natin. Ito, paano pag wala dyan sa list of question sa instruction? Possible na mag-invent ng answer si AI. So, make sure na lahat ng pwedeng itanong about sa business mo is nandun na sa instruction. Pero kapag ang tinanong naman ni nung customer is out na or wala na o hindi na related sa business, pwede naman tayo mag-set ng guardrail na hindi niya sasagutin yung question na yun or hindi siya magre-reply sa question. Pwede mo ma-integrate si Sendit sa Pancake? Yes, pwede po sa Pancake POS para makapag-payment first si customer. Paano pag mali yung nabigay na address? For example, kulang city. Pag, so, ito is every time na may mag-reply or kahit mali man yan, basta may reply yung customer or yung AI is maano na siya, mag-detect na siya dun sa sa token. Bukod po ng payment, yes. So, yung 950 is ito yung payment for the system. So, pwede ka na rin naman makagamit ng BotCake. So, pwede ka mag-setup ng chatbot flows, pero hindi yung BotCake AI. So, pwede mo pa rin ma-maximize si BotCake. Ayun po ang hindi ko mapa-promise. Kasi ito po is for, ano lang siya, this webinar. Okay, any other questions from our participants?
Ayun. Any questions pa ba? Ayun. Pag wala ng questions, ayan, pwede tayo mag-open ng camera para ma-picture. Picture tayo. Ayan, picture, open cam. Para pag na-post natin to sa page is makita yung ating mga face. Ayan. Feel free to open cam. Okay. Sige. Ay, what about the others na naka-off yung cam? Yan, picture lang. Picture na lang tayo para ano. Okay, pag ayaw nyo mag-open, sige. Okay, mag-picture na tayo. 3, 2, 1, smile. Okay. Ayun. So, if you want to start Pancake, just message our page. So, Pancake Philippines para ma-avail nyo yung discount. And kung meron kayong question regarding Pancake, is message lang din kayo sa page namin na Pancake Philippines. Ayun. Okay, so thank you everyone sa pag-attend ng webinar and I hope na natuto kayo kung paano mag-setup ng AI automation for your business. Okay, thank you everyone. Have a great night po. Bye-bye.